Barangay Pilak ang dalampasigan sa Maasim, Sarangani Province madaling araw nitong linggo. Tamban guys, tamban! Nung ang kanilang pampang dinagsa ng kumikislot-kislot, lumulundag-lundag na tonetoneladang isdang tamban o sardinas. Hindi isda, promise! Ang kanilang baybayin parang may tsunami ng mga isda. Basta blessing gud kay ito siya nga time. Kay sa tanan ako diri nga nga kadugan ako diri kadto pa ko kakita ngin adto gyud kadaghan. Ako po yung namanghat, napakaraming isda na umahon sa may buhangin. May ilang lumusong na sa tubig para manghuli. Sa dami ng tumpok-tumpok na isda, naapakan na nga ang mga ito. Kada residente, tinatayang nakapag-uwi ng 30 kilos ng isdang tamban. Pero ang ilan sa kanila, hindi na iwasang mabahala. Murag nahadlok ang mga tao. Diri isa na pug ko sir murag kadsukad karon pa jud nahitabo nga naay isda nga didagsa diri. 2 araw kasi matapos dumagsa ang sanlaksang isda. Ang katimugang bahagi ng Mindanao niyanig ng magnitude 6.7 na lindol. Ang ganitong pag-apaw nga ba ng mga isda, signos ng kalamidad? Nito lang Martes, nilindol ang probinsya ng Sarangani sa Mindanao. Pero bago nun, dumagsa ang napakaraming isdang tamban sa kanilang dalampasigan. Hindi tuloy maiwasang isipin na baka signos yun ng paparating na peligro. Isa sa mga naunang nakakita sa pagdagsa ng mga tamban sa dalampasigan ng Barangay Tinoto, ang maintenance ng resort na si Jojo. Gipukaw sa akong igsuon, kay ingon daw niya sa kuwag dagan isda. Nagwapit kani ko mahulog diya sa hagdanan, kay dagan man kumo, kaya mga tao daghan na sila. Dito na tumambad sa kanya ang grasya ng kalikasan na pinagkaguluhan. Kaya nakikuha na rin sila. Takot dito, takot doon, hanggang umabot sa 20 timba ang napuno nila. Diri na tumundag sa ang isda. Gikan pa dito, abot dito sa Mayelo. Pag-ambak na ko diri, taman sa akong lugan ang isda. Ang bligyan na mo tag sa kabalde tag 600. Kita na mo 4,500 tungaon na mo ang mga kauban nako. Palito na kog bugas 3 ka kilo. Ang sobra gulay. Dako tug tabang sa muas. Ang mangingisdang si Dondon nagulat sa nangyari. Gayong matumal daw ang kanilang huli sa laot. Murag na panik tong mga silingan na ko ba. Nakuha man gani sila kanang murag nakuan kay daghan na dagan didto pambot kay daghan daw isda didto sa beach. Ang nasa 20 kilong tamban na naiuwi ni Dondon, imbes na ibenta, niluto. Ang uban gipangkilaw, prito. Ang iba, ginawa niyang tuyo. Tungod sa kadaghan sa isda, katong isang adlaw, ako na lang gibulad para na ako'y masudan sunod ugma sa next nga adlaw. Pero ang ilan sa mga residente, takot daw kainin ang mga inanod na isda. Sabi ng isa, ay ganyan yung sa Japan. Baka may dalang dilubyo. Ang pinangambahan ni Jalma na baka isa itong signos, tila raw nagkatotoo nitong Martes. Nung niyanig ang Sarangani ng 6.7 na lindol na naramdaman din daw hanggang isla ng Talud sa Indonesia. Kumpirmado, sabi ko ito na, dilubyo talaga ang dala. Alas 4:48 to nahitabo. So pagkabuntag wala na ako gipay-school akong anak kay tungod sa siyempre aftershock mahadlok pud taon say mahitabo. Nadunggan man na ako kanang gingan nila ay lason. Sa kaluoy sa Ginoo pod, kami taga diri na nga unog katong isda, wala man panaunsa. Pero ano nga kaya ang dahilan ng pagdagsa ng tonetoneladang tamban sa baybayin ng Barangay Tinoto? Senyales nga ba ito ng nangyari ring lindol? Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR,
hindi ito signos, kundi natural phenomenon. Panahon daw kasi talaga ng tamban ngayon. Yung bayan ng Maasim, makikita natin sa mga coastal communities na maraming mga lupoy o itong isdang ito na under sa family sardines. Ang isa pa sa tinitignang rason, ang oceanographic phenomenon na kung tawagin daw upwelling. Dahil doon sa movement ng tubig na may dalang mga natural foods katulad ng mga planktons, ay maaaring yun ang nagiging dahilan kung bakit na-attract yung mga isda, lalong-lalo na sa mababaw na bahagi ng tubig. Ang kadalasan na sinasite nila yung mga isdang nakatira sa mga malalalim na bahagi ng dagat. Maaaring nagbibigay ng babala doon sa pagkakaroon ng seismic activity. Ngunit ang ating sardines ay kadalasan naman yan ay hindi naman nakatira sa doon sa malalim na bahagi ng tubig. Ang ating reference lagi ay kung ano yung nangyari noon sa mga nakasulat sa Biblia, dala ng ating paniniwala at reliyon, kaya patuloy yung ganitong paniniwala. Pag tanaw na mo ang isda daghan, palalangin na dyan iatag sa Ginoo. Hindi naman kami nagtataka, ma'am, dahil sa kasanayan namin dito is yung isda na dumadayo palagi naman. Yung sakuna na sinasabi, ang nakakaalam yan, ang Panginoon lang. Bakit nga ba tuwing may dumarating na biyaya, hindi rin natin maiwasang mangamba? Manalig lang at tanggapin ang mula sa dagat at langit na grasya.